Pagdating sa kakaibang mga recipe, ang sibuyas hindi magpapahuli. Dahil pati ang mga dessert nating paborito, pinapasarap nito. Pang teleserye ang level ng pag-iiyak ni nanay. Pero ang kanyang mga luha, sanhi ng sibuyas niyang hinihiwa. Kasi naman nakakaiyak daw talaga ang sulfuric content ng sangkap nating bida. At take note, dati pa tong bumibida sa mga kabihas ng sinauna. Sa katunayan, sa Egypt, ang mga gumagawa ng pyramids, sibuyas ang ipinambabayad. Naging simbolo rin daw ito ng kanilang pananampalataya dahil para sa kanila, nangangahulugan ng walang hanggang buhay ang bilog na hugis nito. Kaya naman ang mga pharaoh noon sa Egypt, inililibing na may mga kasamang sibuyas. Ang sinauna namang mga Indian, Roman at Greek, naniniwalang mabisang gamot ang sibuyas. Pero ngayon, hindi man natin sinasamba ang powers ng sibuyas, patuloy naman itong nagbibigay ng heavenly taste sa ating mga pagkain. Kaya si Chef Nino Logarta ng Project Food Services, tuturuan tayo ng mga kakaibang putahe gamit ang super sangkap na ito. Ang ating unang onion dish, ang Ultimate Onion Tart. Maghanda na ng itlog, gatas, margarine, cheese at sibuyas. Gawin muna ang crust ng tart gamit ang flour, baking powder, oil at tubig. Kapag buo na ang dough, lagyan ng bigas ang molde para bumigat at hindi umalsa ang crust. Pagkatapos, i-blind bake ito. Ang blind baking, ibig sabihin niya lang is we're gonna bake it inside the oven at 350 degrees Fahrenheit, siguro mga 10 minutes para nang walang filling. Wala tayong lalagay na filling. Gusto lang natin tumigas muna yung crust bago natin lagay yung filling para hindi siya maging soggy. Habang hinihintay maluto ang crust, balatan ng sibuyas at hiwain ng maninipis. So again, 350 degrees Fahrenheit for 10 to 15 minutes depending on your the size. After natin ma-blind bake yung ating short crust kanina for our onion and cheese tart, gagawin naman natin ngayon yung filling para maging malasa talaga siya. Okay? So heat up a pan and sisimulan natin gisahin yung ating onion. So gamit tayo ng konting oil and konting butter para hindi mabilis masunog yung butter. Pero kung wala kayong butter, pwede kayong gumamit ng margarine. Igisa ang sibuyas at dagdagan ng konting asin para kumatas ito. Timplahan ng sibuyas ng chili powder at white pepper bago haluin. Nade-develop natin yung sugar, so lalong tumatamis yung onion. Bagay raw gawing tart ang sibuyas dahil tumatamis daw ito habang naluluto. Ihanda na rin ang filling. Dagdagan ang binating itlog ng cream, chili powder at white pepper. Isama na rin dito ang nilutong sibuyas. Pwede nang ilagay sa ibabaw ng crust ang onion filling. Kailangan ulilutuin ito sa oven for 15 minutes. Alright, so antayin na natin siya maluto. After 10 to 15 minutes, ready na yung ating cheese and onion tart. So nag-set na yung egg and yung cream mixture natin. So it's very rich and of course, naging firm na siya ng konti but creamy pa rin siya. Tanggalin sa molde ang tart. Gamiting garnish ang spring onions. So, ito na yung ating onion and cheese tart. So, very, very easy and made from scratch. For 75 pesos, ang dalawang magkaibigan may kakaibang onion tart ng pagsasaluhan. Okay, for the next recipe, gagawa naman tayo ngayon ng onion pancakes. Para sa pancake, maghanda ng harina at itlog, asukal, ham, baking powder at sibuyas. So, add in your onion. Igisa muna ang chopped onions. Moisture. Bango. Idagdag na rin ang ham. Para makatipid, pwede rin gumamit ng meatloaf. Timplahan ito ng asin at paminta bago haluan ng keso. You wanna add chili powder, pwede kayo maglagay ng chili powder. Para sa pancake, paghaluin lang ang gatas at itlog. Dagdagan ito ng kaunting baking powder. Lagyan din ng kaunting asukal at asin bago ihalo ang harina. Kapag nahalo na ang mga sangkap, isama na rin sa pancake mixture ang nilutong sibuyas at ham. Ngayon, pwede nang iprito ang ating onion pancake. Maghanda rin ng kakaibang dressing gamit ang mayonnaise, spring onion at chili powder. So ready na yung ating
spring onion mayo for our onion pancakes. Diba? Onion na onion. Kailangan baligtarin agad ang pancake para hindi ito masunog. At kapag light brown na ang magkabilang side, pwede na itong iserve with matching onion mayo and spring onions. Sa halagang 70 pesos, pwede nang pagsaluhan ng 6 na magkakabarkada ang kakaiba at malasang onion pancake na ito. Hindi makukumpleto ang ating menu kung wala tayong sweet endings. Of course, nandito ang ating dessert. Ano yung dessert na gagawin natin? Of course, gamit pa rin tayo ng main ingredient, onion. Ang gagawin natin ngayon ay ang onion pastillas. Para naman sa onion pastillas, kailangan lang ng condensed milk, milk powder, asukal at ang bidang sibuyas. Let's start with our onions. Of course, hindi natin gagamitin yung onions na hilaw. Una, i-caramelize ang sibuyas. Lalagyan natin siya ng konting sugar. So para magiging magkakaroon siya ng arnibal na coating. Let's start with our, ano gagamitin natin? Kondensada. So ito palang matamis na. Maglagay lang tayo ng 1 cup na kondensada. And maglalagay tayo ng 2 to 3 cups ng powdered milk. Haluing mabuti ang pastillas mixture. Yan. Nakikita nyo medyo nag-ano na siya. Wilted na or lanta na yung onions. At kapag golden brown na ang kulay ng caramelized onions, pwede na tong hanguin. Meron na tayong kondensada and meron tayong nakalagay rin na powdered sugar. So basically para siyang nagiging clay. Ipalaban lang ang caramelized sibuyas sa pastillas mixture at pagulungin ito sa asukal. Lagyan na ito ng design gamit ang spring onion at caramelized onions. So, ito na ang ating onion pastillas. Ang inyong mga bisita, siguradong mapapawaw sa yummy onion pastillas na ito sa halagang 80 pesos. Masarap po ang onion pastillas na ito. Masarap na matamis pati maanghang. Nakakaiyak man maghiwa ng sibuyas, ang inyo namang reward pagkatapos itong iluto, siguradong mapapaiyak uli kayo dahil naman sa linamnam na hatid nito.